Okay. Nakagawian po, do not hesitate kung meron kayong questions. Kailangan po maintindihan natin lahat ito. Maging malinaw sapagkat napaka-importante po. Walang kasing importante ang topic na ito. Lahat naman pinapag-usapan natin ay importante pero isa po ito na una nating dapat maintindihan sapagkat ito po ay magbubukas ng mga pagkakaunawa natin sa mga susunod na topic, maging yung mga topic na napag-usapan na natin, mga nakaraang discussions natin. This will all tied up sa topic na ito. Ito po ang pangalawa, part 2 ng Book of Ephesians. At doon naman sa chapter 1 ay nakita na natin na talagang una nang binuksan ang paksang ito, ang pagpili, pagtawag, pagtatalaga, paghirang ng Diyos. Let's share the screen. Okay. Pawang ang mga sinabi ng Biblia ang ating pong ipapaliwanag, susuportahan ang ating paninindigan tungkol sa ito. Ang pagpili, pagtawag, pagtalaga at paghirang ng Diyos. Okay. Pag-aralan natin na last time na umpisahan natin ang paksang ito na nagkaroon naman ng marami pang mga questions which is not dahil hindi pa naiintindihan kundi lalo pong naging excited ang iba na para alamin ang paksa nito na tugma at angkop sa lahat ng mananampalataya. Pumili nga ba ang Diyos? Tumawag. Tinalaga niya ba ang ating kaligtasan? Hinirang niya ba tayo? Ephesians 1 verses 1 to 6. Magkaroon lang po tayo ng maikling review. Pinili tayo ng Diyos, na-establish na po natin yan at patutunayan pa natin ngayon sa ating mga scriptures. Ang sabi po ng verse 4, malinaw na malinaw, bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo. Wala pong kaduda-duda na ito po ay talaga nasa Biblia. Sinasabi, tinuturo at inihabilin sa atin ang pag-aralan nating maigi. So bago pa likhain ng sanlibutan ay pinili niya na tayo. Nangangahulugan po na wala pang desisyon, wala pang gawain, wala pa maski ano, wala pang nagawa. Kasi nga, bago pa nilalang ang sanlibutan, so bago pa pinanganak ang sino man sa atin, pinili niya tayo upang maging Kanya. Intindihin po natin, tingnan po natin. Pinili niya tayo. Okay? Ang unang dahilan upang maging Kanya. So we do not belong to ourselves to anyone else. Lahat po tayo na born again, lahat tayo ay Kristiyano. Pinili tayo ng Diyos upang maging Kanya. Our ownership, the ownership belongs to God. Siya na ang nagmay-ari sa atin. Okay? So naging pagmamay-ari tayo ng Diyos sa anong dahilan? Sa pamamagitan ni Kristo. Ang pakikipag-isa kay Kristo. Nakita niyo po ito. Okay. Pumili ang Diyos. So, ito po, malinaw na ang mga pinili niya in advance ay hindi po naging automatic na save o naging Kristiyano. So, lahat ng pinili niya ay dadaan sa parehong proseso na dinaanan natin. Naintindihan natin ang Ebanghelyo, nagdesisyon tayo, sinurrender natin ang buhay natin kay Kristo, tinalikuran natin ang kasalanan, naintindihan natin kung bakit siya namatay sa atin. Pinili niya tayo upang maging Kanya. Okay, in what way? Nagbayad ba tayo ng membership? Kumuha ba tayo ng application? Anong dahilan? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Nung naniwala tayo kung sino si Kristo,
sa ating buhay, ano ang ginawa niya ah, para sa atin. At ano ngayon ang naging dahilan? Nung pinili niya tayo para makalapit tayo kay Kristo, para magkaroon tayo ng relasyon kay Kristo, ang sabi, para maging banal tayo. Okay, yan po ang purpose, maging banal at walang kapintasan. So that we can be blameless and righteous. Because of our own? Hindi po. Dahil doon sa pakikipag-isa natin kay Kristo. So pinili ito ng Diyos dahil mahal natin siya. Hindi po. Unang nagpakita ng pagmamahal ang Panginoon. Ang sabi dito, dahil sa pag-ibig niya. Yun ang nagtulak sa Panginoon na piliin tayo at ang lahat ng mananampalataya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Makikita niyo po, ang sabi doon sa verse 4, pinili na niya tayo upang maging Kanya. Verse 5, ito na naman po, pinili niya tayo upang maging anak niya. Ano pa ba ang ano niyan? How big is that? Pinili niya tayo first para maging anak niya. Pangalawa, pinili niya tayo upang maging Kanya. Pangalawa, pinili niya tayo upang maging anak niya. So we belong to God. God owns us. We are His children. And that happened po noong pinili niya tayo. Hindi nung tayo ang pumili sa Kanya. Nangyari ito, kaya natulungan tayong piliin ang Diyos. Okay? Sa pamamagitan ni Hesukristo, makikita niyo po. So, hindi po talaga naiiba ang pinag-uutos ng Biblia, ang inilatag sa atin na proseso kung paano maligtas ang isang tao sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo. Wala pong violate ang Diyos maging sa kanyang pagpili, paghirang sa atin pong predestination. Lahat ng pinili niya ay dumaan kay Kristo. Kaya ikaw po, ako, dumaan kay Kristo, nakipag-isa tayo sa Kanya. At ito, dahil sa pag-ibig niya, ngayon, bago ka nagdesisyon, bago ako nagdesisyon, yun muna ay itinilaga ng Diyos. Bakit? Kasi nandiyan po sa last part, ayon sa kanyang layunin at kalooban. So bago ka pa nagkaroon ng desisyon na makipag-isa kay Kristo, itinalaga na ng Diyos yun. So hindi kanya pinili dahil nakipag-isa ka na kay Kristo, yun ang naging daan bakit tayo nakipag-isa kay Kristo. Dahil sa kanyang layunin at kalooban. Hindi dahil sa ginawa natin, hindi dahil sa anumang meron tayo. Ang pagiging maliksi, ang pagiging magaling, maraming gifts, maraming talents, masunurin, mabait. No, before all that became evident, bago natin na ipakita yon, itinalaga na ng Diyos ayon sa kanyang layunin at kalooban. So ang pagpili po ay sa kanya nag-umpisa. Siya ang nagdesisyon, siya ang nagmula, siya ang magtatapos. So nakita niyo po, ito, dalawang beses in-emphasize, pinili tayo upang maging Kanya, pinili niya tayo upang maging anak niya, at yun ay sa pamamagitan kay Kristo para maging banal at wala tayong kapintasan. Hindi mangyayari yon kung wala sa pamamagitan ni Kristo. At ayon yon sa kanyang layunin at kalooban. Ngayon, may mga tanong kayo noon. Ang sabi, bakit pa kailangan mangyari to? Bakit pa kailangan pumili ang Diyos? Bakit hindi na lang niyang hinintay na magdedesisyon ang tao? Bakit hindi na lang niya hintayin na lumapit ang tao? Okay? Sinagot po ng Biblia yan. Makikita natin ang sagot. Kung hindi tayo tinulungan ng Diyos, hindi tayo pinili,
pinalambot ang puso natin, binuksan ang mata natin, hindi tayo lalapit sa Diyos. Hindi natin siya pipiliin. Hindi tayo magkakaroon ng interes sa Kanya. Hindi natin iibigin ang Kanyang salita. We would not have anything. We would not desire anything about Him, about His Word. Bakit? Kasi sabi sa Genesis 6:5, nakita ng Panginoon ang ginawa ng mga tao sa mundo. Ang puso sa mundo, nakita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan. So naiintindihan po natin ang puro kasamaan, wala pong kabutihan. Puro kasamaan. All evil. At ang palagi nilang naiisip ay masama. Kung ang isang tao, ang lahat ng ginagawa niya ay kasamaan, ang palagi niyang naiisip ay masama, magdi-decide ba siyang lumapit sa Panginoon? Magdi-decide ba siyang piliin ng Diyos? Imposibleng mangyari kasi ang katauhan niya, ang puso, ang pag-iisip, ang bibig, ang lahat-lahat ng parte ng kanyang buhay at katawan ay masama. Nothing would help, nothing would, anything in that person ay magkakaroon na magtutulak sa kanya na hanapin sa liksikin ng Panginoon. Eh kahit na ipresenta mo sa kanya, ipakilala mo, ipabasa mo, ipadinig mo, ipangaral mo, ang Panginoon hindi pa rin hanggat hindi siya tinutulungan ng Panginoon. So isa yan sa dahilan. Bakit kailangan pumili ang Panginoon? Pangalawa, so lahat po ng gusto nating gawin ay masama. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat. Jeremiah 17:9 at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano ang madi-devise ng puso natin, maiisip ng puso natin na kasamaan. Sino nakakaalam kung gaano kasama at anong klaseng kasamaan ang mag-uumpisa sa ating puso? Again, the question, how can someone with a deceitful heart, a heart full of sin, ang lahat ng puro kasamaan ng naiisip ay pipiliin ng Diyos? Wala. Kasi nga, hindi siya magkakaroon ng anything na tungkol sa Diyos. Hindi niya iisipin, hindi niya gugustuhin, ni ayaw niyang mapalapit sa mga bagay nito. Pangatlo, ang sabi po sa Romans 3:10-11, dinescribe tayo bago tayo maborn again. Ang sabi, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang panalita ay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Sa kaunting dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Kapahamakan ang hinagpis at hinagpis ang dala nila kahit saan. Hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa. Itong matindi. Wala silang takot sa Diyos. Now tell me, a person described by Romans 3 verses 10-11, ito bang taong to ay pipiliin ang Diyos? Hindi. Kasi wala daw katiting na kabutihan ang taong yon. Hindi siya magsisikap na makilala siya. Verse 11, hindi siya magde-desire na makilala ang Diyos.
So, yaan po ang ilan sa mga versikulo ng Bible na sinasabi na kailangan tulungan ng Diyos ang taong walang kapasidad na magdesisyon ng tama. So, hindi natin aakusahan ng Diyos na bakit na lang hindi tayo hintayin magdesisyon. Kung hihintayin ng Diyos na magdesisyon ng tao on their own, sa ating sarili, hindi mangyayari yon. Walang maliligtas. Lahat ay mapupunta sa impyerno kasi wala kahit isang matuwid. Walang magsisikap na hanapin siya. Ang puso ay puro kasamaan. Ang gustong gawin paggising ng umaga, puro kasamaan. Okay? So nakikita natin, napakalinaw na po dapat yan, yung tatlong versikulo niya na marami pang iba na sinasabi ang sitwasyon, kondisyon ng isang taong wala sa Diyos, wala kay Kristo, sarado ang mata, spiritual eyes, sarado ang puso, matigas ang paninindigan na ayaw niya sa Diyos, galit siya sa Diyos, wala siyang takot sa Diyos. How can that person come to God? Paano siya magde-decide na gusto niyang tanggapin si Jesus na kanyang Panginoon at tagapagligtas? Paano niya mamahalin ang salita ng Diyos? Paano niya tatanggapin ang pagpapaliwanag ng Ebanghelyo? Nothing. Wala. Zero. Zero chance. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pagpili noong bago pa tayo pinanganak, noong bago pa nilalang ang sanlibutang ito. Kaya nga pag naintindihan natin ang election, predestination, pagpili, paghirang ng Panginoon, talagang manginginig kayo sa pagpapasalamat sa inyong kaligtasan, sa ating kaligtasan. Knowing it was authored by God, siya ang nag-umpisa, siya ang gumawa ng paraan, siya ang gumawa ng daan, siya ang lahat-lahat na gumawa para tayo ay maligtas. Wala tayong maipagmamalaki. Ang pagpapasalamat natin sa Kanya ay walang hanggan. Kung naiintindihan natin yan. Kaya importante po ang pinapag-usapan natin ngayon. Kung na-appreciate nyo na kayo'y ligtas, pinatawad ng Panginoon, the more you would do so, kung talagang malinaw na malinaw sa inyo ang ginawa ng Panginoon na pagpili sa atin. At magiging mapagpakumbaba tayo. There'll be no arrogance sa atin. Walang pagyayabang. Wala tayong maipagyayabang. Hindi natin pwedeng pagsabihin o ipagmalaki ang kahit sino. Hindi natin pwedeng sabihin, dahil doon sa kapatid na yon, kay brother, kay ate, kaya ako'y na born again. At nagdesisyon ako ng tama. Kaya ako, pinili ko si Kristo. Kaya ako ngayon ay Kristiyano. Kung susuriin natin, sino ang kumukuha ng credit? Ang kapwa natin. Ang ating sarili. Ang sabi, walang kabutihan. So kung ang pagdidesisyon natin ay itutugma natin, ay nangangahulugan yun ay kabutihan, hindi daw mangyayari yun. Walang kabutihan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pagpili. Ikaw at ako ay pinili. Naririto ka ngayon at kung sino ka ngayon dahil pinili ka ng Diyos. Kaya sa Kanya ang papuri, hindi kahit sino, kahit may ginamit siya na nagpaliwanag sa atin ng Ebanghelyo, instrumento lang. Siya ang nagpadala. Siya ang naglagay ng sitwasyon. Siya ang nagpalambot ng puso natin. Siya ang nagbukas ng mata natin, spiritual eyes. Siya ang lahat ng nagbigay ng oportunidad. Lahat ay sa Kanya. Kaya nga, nangyari po na talagang pumipili siya. Kasi nga, ang sabi, Ephesians 1:11, ito ang nangyari po sa ating lahat, kaya tayo na born again. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noong pang-una,
Pinili niya kami para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Itong pinapaliwanag ni Paul kung paano siya na born again. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na yon. Plano niya sa buhay ni Pablo. At sabi niya, ganun din ang sa atin. Gumawa ang Diyos ng lahat ng paraan para kayo ay makadinig ng Ebanghelyo, para maintindihan nyo ang pangangailangan nating lahat ng kapatawaran, ng kaligtasan, ng Savior. Sinong gumawa nun? It's not the church. It's not our family. It's not our school. Sabi sa Ephesians 1:11, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So God made it possible for you. Maring iba ay na-born again dito sa Australia. Sinong gumawa ng paraan para makarating ng Australia? Ang Diyos. Maring iba ay na-born again sa Pilipinas. Lumaki doon sa Pampanga. Halimbawa lang yan. Dahil doon sa parte ng Pampanga niya madidinig ang katotohanan. So ginawa ng Panginoon yun. Ginawa ng Panginoon ang mga ninuno ay maging kapampangan para doon sa pag-uumpisang yon ay pinanganak ka doon, lumaki ka sa Pampanga, tapos nakakita ka ng isang mga taong mangangaral na nandun sa Pampanga, umaaring si Pastor Alvin, ganun. So ginawa niya, pinagduktong niya ang mga sitwasyon, dinala ka kung saan niya alam na ikaw ay maboborn again. Again, ang lahat ng bagay na yon ay ayon sa plano niya. Hindi lang yan. Ang sabi sa John 6:44-45, walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. So nakita niyo po, ang lahat ng lumapit sa akin ay bubuhayin ko sa muling araw. So there is already a security na binibigay sa atin, kasiguruhan ng ating kaligtasan. Verse 45, ayon sa sinusulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natuto sa Ama ay lalapit sa akin. God taught you, tinuruan tayo ng mga katotohanan, maaaring sa pamamagitan ng kapatid, sa pamamagitan ng kaibigan, sa pamamagitan ng pastor, sa pamamagitan ng kung anumang paraan na ginamit ng Diyos para madinig natin ang katuruan ng Ama. Again, walang makakalapit sa Ama kay Jesus kung hindi papalambitin siya ng Ama. Tignan po natin ang John 6:65. Ang linaw pa rin. Ito ang dahilan kaya sinasabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. What is that saying to you and me? He made the way. He made it possible. Inakay tayo. Inakay tayo ng Ama papunta kay Kristo. And that is through circumstances, situations, channels, mga iba-ibang misyonaryo, pastor, tigapagturo, ginamit niya ang mga taong yon. Okay? Ephesians 2:8. Ang sabi, dahil sa biyaya ng Diyos, it's all God's grace, not our own doing. Naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Verse 9, hindi nakasalalay ito sa inyong nakita ng Diyos ang gagawin yung mabuti. Kasi nga nakikita ng Diyos ang lahat for knowledge or ang kanyang kaalaman. So nothing in us was the basis, the factor, the element, ingredient para piliin tayo ng Diyos. Nakasalalay lang sa Kanya. Kaloob niya yon. Hindi galing sa inyo. Ulitin natin yung verse 9. Kaloob ito ng Diyos, hindi galing sa inyo. Basahin niyo po yung verse 8. Yung unang sabi, dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Ngayon, ang sabi, kaloob ito. Anong kaloob ng Diyos sa atin?
Even our faith ay binigay ng Diyos. Sabi niya, kaloob ito, yung pananampalataya niyo na ginamit niyo para makilala niyo at maniwala kay Kristo. Kaloob ng Diyos. Again po, wala tayong ginawa. Ibinigay na lahat ng Diyos. Maski pananampalataya. Sabi, hindi galing sa inyo. Nagkaroon tayo ng pananampalataya dahil pinili tayo ng Diyos. Hindi nakasalalay ng kahit ano pa man. Sabi po sa Romans 8:29 to 30, sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila ay itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay na maraming magkakapatid. Okay? Hindi tayo pinili ng Diyos dahil pinili natin si Jesus. Nauna muna tayong pinili para matulad sa kanyang anak. Tuloy natin ang verse 30. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag na niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay tinuring niyang matuwid, at ang tinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Nangyari po ito, Romans 8:29, dahil sa pagpili ng Diyos. Ano pa ba ang ikalilinaw niyan? Dahil tayo itinilaga, tayo ay tinawag, tayo ay pinili. Okay? Ngayon, John 1 verse 12 to 13. Ito pa, mas malinaw pa. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak niya, anak ng Diyos. Okay? Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So it's not a decision. It's not a choice. God help us to make those decisions according to His will dahil sa kalooban niya. So, ito pa lang, kung dapat naging malinaw na sa atin na lahat ng ating pagkakaligtas ay galing sa Diyos. Siya ang nagmula, siya ang nagplano, siya ang nag-devise, siya ang nag-design. At pagkatapos, doon pa lang tayo nagkaroon ng desisyon. Ano pa ang mga verses na sinasabing tayo pinili? Buksan pa natin sa Romans 8:33. Sino ang maaring mag-aksa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Romans 9:11 to 12. Ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. It's nothing on our own. Wala siyang nakita na magtutulak sa kanya na piliin tayo. Ayon sa layunin niya. 1 Thessalonians 1:4. Mga kapatid na minamahal ng Diyos, nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya. Again, who made the first choice? God made the choosing and help us to make the smaller choosings. The bigger choice, bigger choosing. Pinili tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng desisyong pumili ng tama at piliin si Kristo. Kung hindi niya tayo pinili, hindi natin pipiliin ng Diyos, hindi natin pipiliin si Kristo. Nauna muna ang pagpili ng Diyos na nakatulong sa atin para tayo ay pumili ng tama. Colossians 3:12. Kaya bilang mga banal at minamahal na pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at mapagtiis. Take note, Colossians 3:12. Hindi tayo pinili dahil mapagmalasakit tayo, maganda ang kalooban, mapagkumbaba,
mabait at mapagtiis. It's not. Pinili tayo dahil dahil sa pagkakapiling yon, magiging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait, at mapagmatiis. Kaya yung pagpili ng Diyos ay nagkaroon ng maraming bunga at bunga at bunga at resulta. Yun ay nag-umpisa nang tayo ay piliin niya. So wala na po tayo talagang duda-duda na meron pong pagpiling ginawa ang Diyos. Okay, ang tanong, pinili lang ba ng Diyos ang mga mabubuti ang ginagawa? Okay, did God choose you because nakita niya nagbabasa ka ng Bible o nagdadasal ka? Nakita niyang mabait ka? Nakita niyang masunurin ka? Nakita ba niya na nag-aaral tayong maigi? Nakita ba niya na ginagalang natin ang ating mga magulang? Nakita ba niya na sumusunod tayo sa batas ng bansa? Yung ba ang mga dahilan? O yung ba ang mga pagkakataon ng pinili niya tayo? Basahin po natin sa 1 Peter kung sino yung mga pinili niya. Ang sabi, ngunit, 1 Peter 2:9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Okay? Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Okay, saan tayo pinili? Nasaan tayo nun? Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Take note of that. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. That means po, yung sa kalagitnaan ng paggawa natin ng kasalanan. That was the opportunity. Pagkakataon tinawag tayo ng Panginoon. Noong tayo ay masayang-masayang nagsisinungaling, doon tayo tinawag ng Diyos. Noong kinalulugod natin ang mga imoralidad, pinagmamalaki pa natin, doon tayo tinawag ng Diyos. Noong nagnanakaw tayo, wala tayong duda sa ating dishonesty, pandaraya, doon tayo tinawag ng Diyos. Noong mga gusto natin pumatay, gusto nating mangwasak ng tao, mangwasak ng pamilya, ng mga relasyon, madilim na madilim, lahat ng pinapalano nating kasamaan, puro maduduming lumalabas sa ating mga bibig, doon tayo tinawag ng Panginoon. Ang sabi, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Maaaring hindi tayo mamamatay tao. We're not rapists. Hindi tayo immoral. Pero sa kabila pa rin ng mga kasalanan, kahit gaano kaliit yun ay kadiliman pa rin. Kasi ang sabi ng Biblia, lahat tayo'y makasalanan. Lahat tayo'y patungo sa impyerno. Kaya nga, iniligtas tayo. Patungo tayo sa kapahamakan. Mula sa kadiliman tayo. Ngayon, anong pagmamalaki nating nakita ng Diyos mabait tayo? Nakita ng Diyos magiging effective tayo sa ministry. Nakita ng Diyos na tayo ay talento, ma-involve tayo sa worship o sa iba pang bahagi ng kung ano pang ministry ng church. Hindi. Dahil lahat tayo ay madumi. Ang ating talento noon, skills, nothing. Kasi ang talento, skills natin, ang ginagawa natin, pinapakita natin sa iba for our selfish reason, selfish ambition, para tayo matanyag, para sila'y humanga sa atin, magkaroon tayo ng maraming followers. So kahit yung kabaitang ginagawa natin noon ay makasarili, hindi para sa Diyos. Kahit sa kalagitnaan noon, tinawag tayo ng Diyos. Kaya nga ang sabi, kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So, sa pamamagitan ng sitwasyon natin noon, no chance talaga kung iisipin natin na pipiliin tayo ng Diyos. So, we're not saying po, hindi naman sinasabi ng Biblia na wala na siyang pinili na galing sa marangal na lugar. Yes, marami rin siyang tinawag na nasa kumbento, nasa seminaryo,
kung anong mga organisasyon para sila ay mapalapit sa Diyos. Yes. Hindi rin naman natin sinasabi na hindi galing yan. Pero kahit na yun, ayon sa Biblia, kahit na yung mga kabutihan na yon, righteousness na yon ay parang basahan sa Panginoon. Kahit nagpapakabanal tayo, nag-aaral tayo magpakabanal noon. Marami rin tinawag na galing sa ibang relihiyon. Maraming tinawag na mga Muslim, na mga saksi ni Jehovah, mga kung ano pang relihiyon. Kasi mga nadinig natin, umalis sila doon sa mga maling relihiyon at naging Kristiyano. So may mga tinawag siya na nasa simbahan na. Pero maling simbahan, maling pananampalataya. Tinawag niya tayo, lahat yun ay kadiliman. Because it's false. It's not the true religion na hinahanap ng Panginoon. Hindi yun ang tamang worship. Tinawag niya tayo. Kaya nga, sa Kanya talaga nangyari ang lahat. Kaya ang sabi dun sa verse 9, kaya tayo ay naging maharlikang pari. Mga mamamayan ng Diyos. We became citizens of God. And that is po after pinili niya tayo at tinawag tayo. Hindi yun ang naging dahilan bakit tayo ay tinawag. Yun ang naging resulta. So ito po ang katuruan pong itong doctrine of election and predestination, pagpili, paghirang ng Diyos. Marami po talagang tumataligsa dyan. Maraming ayaw niyan. Kasi sinasabi nila na inalis ng Diyos ang free will. Kasi siya lahat ang gumawa na para yung free will natin ay matulungan niya na maging tama ang ating pipiliin. Ngayon, marami naman na nagsasabi, kasi ito rin po ang katwiran ko, aminin ko sa inyo noon. Hindi ko naiintindihan ng election and predestination. Ang akala ko noon, ito po, maling akala ko, na ang mga pinili ng Diyos ay nakita niyang magdidesisyon ng tama. The Bible is not teaching that. Hindi nakita ng Diyos na kahit hindi pa pinanganak kasi nga nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari kahit ilang libong taon, ilang daang taon bago pa mangyari yon. So, walang sinasabi ang Biblia na pinili tayo ng Diyos dahil sa kanyang paunang kaalaman. Okay. Sabi, ang pagpili ba ng Diyos ay ayon sa paunang kaalaman o sa English po ay tinatawag na foreknowledge. Ang foreknowledge na ayon sa mga pagkakaintindi ng marami ay nakita ng Diyos. Ito rin po, ito ang katwiran ko noon. Ito ang pinapaliwanag ko sa kanila about election and predestination. Alam mo, kaya ka pinili ng Diyos kasi nakita ng Diyos na sa taong yon o sa lugar na yon, ikaw ay magdidesisyon, piliin si Kristo. Nakita ng Diyos na lalapit ka kay Kristo. Kaya ikaw ay itinalaga. Mali pala ako. Mali po. It's not the foreknowledge of someone, God's foreknowledge of someone making the right decision. No, it's not. Hindi po foreknowledge. Ang sinasabing foreknowledge, nakita ng Diyos kung sino. Hindi yung nakita niya ang magiging pasya ng tao, kaya niya pipiliin. Kung ganun po, ang pagpili, ang providential control ng Panginoon ay nakasalalay sa tao. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Okay, balikan po natin dun sa ating main scripture kasi nandun po sa Ephesians 1. Verse 4, ang sabi, bago palikhain ng sanlibutan, pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal, walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Verse 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa Kanyang
layunin at kalooban. Hindi nyo makikita sa Biblia na pinili niya tayo dahil balang araw ay magdidesisyon tayo. Never. Nothing. It's all His will and pleasure. So for knowledge about a decision by someone, katwiran ko yon, tinuturo ko yon, and I regret that. Isinare ko yon, hindi po sa Bible study, pero yun ang inaano ko, sinishare ko noon na gano'n ang nangyari, nakita ng Diyos kasi pagdating ng araw magdi-decide ka, kaya ikaw ay tinawag. I was completely wrong. It can never be based on human decision. Kaya magtatalaga ang Diyos, pipiliin ka niya. Paano kung hindi pumili ang tao? No, tinulungan niya ang tao para magkaroon ng desisyon. Okay? So, wala tayo talagang masasabi na ako yan. Kaya ako'y called, kaya ako'y elected, ako ay predestined. Dahil nagkaroon ako ng desisyon. Nakita ng Diyos. No, ako'y naging binata bago ako ikinasal. Nakita niya na magdi-decide ako maging Kristiyano, magiging pipiliin ko si Kristo. Hindi. Nothing in the scripture is telling us that God made the decision based on our decision. God made the election based on our decision. Para naman pong inaano natin, pinapaliit natin ang kakayahan ng Diyos. Hindi siya makakakilos hanggat hindi nagdi-decide ang tao. Ganun ba ang Diyos? Hihintayin niya, maghihintay siya sa desisyon ng tao? Although makikita niya ito well in advance bago pa mangyari. Hindi po. Lahat ng ginawa ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang own pleasure. Nothing, no action, no decision, no thinking, no contribution from any man. Kaya nga nakakatakot yung sinabi po ng Romans 9. Ang sabi, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Kung ganoon ang pagbili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Okay, hindi ayon sa paggawa niya ng mabuti. Hindi sa nating na ginawa tayong mabuti. So ang pagde-decide natin na piliin ng Diyos, piliin si Kristo, that could be considered ay mabuting gawa. If we will look that, in the eyes of men, it's mabuting gawa. Pero ang sabi dito, hindi ayon sa paggawa niya ng mabuti, kundi ayon sa awa ng Diyos. So there's nothing in us po na nakita ng Diyos na mabuti. Even the decision. It's not that. He saw that. Nagagawa natin. Pero yun ay mangyayari dahil pipiliin nga niya tayo. Pipiliin niya at kaya tayo ay magkakaroon ng desisyon. Tayo ay lalapit kay Kristo. Okay? Nakita niyo po yung sitwasyon ni Isaac at ni Esau. Sila po ay kambal na anak ni Jacob. Kambal po sila, pinanganak sila. Ngayon, nag-decide ang Panginoon kung sino ang gagamitin niya. Hindi siya nag-decide dahil mabuti yung isa or yung isa masama. Actually, yung pinili niya nga, yun yung masama eh. Kaya sabi po, nandun sa Romans 9, kung babasahin niyo po yan sa Genesis, na kung paano niya pinili si Isaac over Esau, kambal sila magkapatid, pero pinili niya si Isaac, pero si Esau ang mas matanda kasi nauna siyang lumabas. Although kambal siya, so siya pa rin ang firstborn. Okay? Ang sabi ng Panginoon doon, bago pa man ipanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa nakababatang kapatid. So God made the choice.
Sinabi ito ng Diyos noong wala pa silang naggagawang mabuti o masama para patunayan ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa. So nakikita niyo po, God didn't base the election, our calling, sa decision nating nakita niya or His foreknowledge. It's not. Ang sabi, ulitin natin, pinili niya ito bago sila isilang, bago sila nakagawa ng mabuti o masama para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa. Okay, sabi sa Romans 8:9, for whom He foreknew, kasi ito nga ang ginagamit na foreknew, nalaman ng Diyos in advance ang iyong desisyon, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the first among many brethren. Ito lang po ang nagagamit nga ng iba na ganon ang katwiran na nakita ng Diyos ang iyong magiging desisyon. Pero hindi po yun ang foreknew. God didn't foreknew the decision. He foreknew the person. Ang sabi sa Tagalog, sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So again, the foreknowledge is about the person. Alam niya kung sino ang pipiliin niya. Again, there's nothing po talaga na papamalaki natin. Na tayo ay magdidesisyon balang araw and God would wait for that decision to be made. And that decision to be made is the basis of Him calling that person, predestining that person, electing that person. Then again, it's based on man. Would God be limited within the boundary of man's decision? Napapalooban ba siya ng boundary ng desisyon ng tao? Hindi po. Gumawa na siya ng desisyon. Gumawa na siya ng pagpili bago pa nagdesisyon ang tao. Kaya nagdesisyon ng tao dahil pinili ng Diyos. Kaya nga sabi sa Ephesians, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya. So siya ang gagawa ng oportunidad, siya magpapadala ng tao, siya magbubukas ng puso natin, siya magbubukas ng spiritual eyes natin, siya maggagawa ng oportunidad, environment, lahat-lahat para maintindihan natin ang ebanghelyo. Pag yun ang ipinangaral sa atin, pinaliwanag sa atin, maiintindihan na tayo. Our hearts are ready, our minds are prepared, are ready for action. Sabi, ayon sa plano niya, pinili niya kami para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ang pinakamalinaw po na bersikulo, Bible verse na nagsasabi na ang Diyos ang pumili ay nandito po. John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Did God choose you because of your decision to come to Jesus, to choose Him? No, He chose you. He elected you. He called us so that we can make the decision, so that we can come to Jesus, so that we can understand our need for a Savior. Ulitin natin, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. That election, that process was done before any decision of ours. Kaya nga, naging namunga tayo.
Okay. So hope po maging malinaw yan. Wala talaga tayong maipagmamalaki. So we cannot limit God's election predestination process based on our decision. Nothing. Nothing na nakita niya sa atin. Okay? Ngayon po, may mga nagtanong naman na sagutin natin na bago tayo magtapos kasi importante. Ang once saved, always saved ba ay biblical? Kung minsan bang naging ligtas, ay ligtas na magpakailan pa man. Ang hirap kasi sagutin ito kasi mali yung question. Ang once saved ba, always saved? Ang isa bang niligtas, pag isa bang niligtas ay forever na niligtas na siya? Sagutin natin ito ngayon. Okay. Ang ating pong kaligtasan ay tiniyak ng Diyos. Okay, bago natin sagutin ito. Ang once saved ba, always saved? Buksan po natin sa John 10. Kasi, bakit tiyak ang ating kaligtasan kung totoo ang ating pagkakaligtas? So marami pong nakaligtas. Marami nagsasave na nagsasabi siya ay Christian, save, mananampalataya, tumanggap, naintindihan. Marami nagsabi noon, marami nag-claim. Tapos, later on, nakita natin, tumalikod, nagkasala, namuhay sa kasalanan, o kung anong ginawang immoralidad. Naalis sa pananampalataya. So, sinasabi nila, hindi totoo once saved, always saved. Ngayon, ang tunay, ito po, ang tunay na naligtas, kasi merong tunay na naligtas, merong nagtunay-tunayan, o kung nagaya lang, or kinopya lang, o sinunod lamang ang sinner's prayer kasi pinilit siya or yun ang gustong gawin. Hindi niya naintindihan talagang maigi. Sumunod lamang siya, gumaya lamang siya, o napilitan lamang siya. Marami doon sa mga Kristiyanong ganoon ang yes, ginawa nila yon at na-involved sa church, na-involved sa ministry, but we saw them living the faith. Then we question salvation. Salvation is not safe. Well, tignan natin po. John 10:27-30. Si Jesus ang magtitiyak, siyang magagaranti na ang totoong na born again, totoong na saved, totoong ligtas, totoong naintindihan ng Ebanghelyo, hindi sila mawawala. John 12:27-30. Titiyakin ni Jesus na hindi sila mawawala. Ang sabi, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. So dalawang kamay ang binanggit dito. Kamay ng aking Ama at kamay ni Jesus. So who's guaranteeing, who's protecting a truly, ito po, inuulit ko, truly saved person. Hindi yung nagligtas-ligtas lang, yung talagang ligtas. The Father and the Son will make sure na hindi siya mawawala. Hindi siya maagaw sa kamay. Kamay ni Jesus, kamay ng Diyos. Sino pa ba ang may kakayanang kunin yun? Pangalawa, pag nabunagin ng isang tao, nasa kanyang banal na espiritu. Okay. Ephesians 1:13-14. Ang banal na espiritu ay nasa iyo doon sa totoong naligtas. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pananampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmay-ari niya kayo. Ang banal na espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan.
At dahil dito, pupurihin siya. God, talaga yung tinalagaan ng Diyos. Ang truly saved, ang totoong naligtas. Kasi nasa atin ang Espiritu, bibigay niya nga yan. How can a person with the Holy Spirit in God's hand, in the hands of Jesus Christ, ay tatalikod pa? Ay aalis pa sa pananampalataya? Paano mangyayari yun? Hindi lang yan. Romans 8:38 to 39. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan po natin. Walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Romans 8:38 to 39. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamantayan man, buhay, mga anghel, anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa taas, mga nasa ibaba, o kahit ano pa mang bagay sa mundong ito, hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. If you are truly born again, Romans 8:38 to 39 is your guarantee na nothing will separate you from the love of God. Nothing. Sa taas, sa baba, sa ilalim, sa kaliwa, sa kanan. At talagang tinalaganan ng Diyos na patungo sa kaluwalhatian ng isang truly born again, truly saved. Romans 8:28 to 30. 28 to 30. God ordained already that patungo sa kaluwalhatian ang taong na born again. Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Talking about the called, the elected, the predestined. Sabi verse 29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon panguna ay kanyang tinawag. Ang tinawag ay kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. So God already, na kahit nandito pa sa mundo, binahaginan kanya ng kaluwalhatian, at sisiguraduhin niya that you will receive glorification one day because you would not leave the faith. You would not turn your back on God. Kung totoo kang na-save, kung talagang tunay kang Kristiyano. Ito pa, paano matatalikod pa ang isang taong ipinagdarasal siya ni Jesus? How powerful is that? Romans 8:33 to 34. Ang sabi, sinong maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo na nagturing sa atin na matuwid. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. He was already condemned for our sins. At hindi lang yan, muli siyang binuhay at nasa kanang Ama ngayon ng Diyos. At ito, namamagitan para sa atin. How can a person turn his back on God, leave the faith, kung si Jesus Christ ang namamagitan, pinagdarasal siya? Sinong pinagdadasal ni Jesus? Ang tunay na born again. It's impossible na siya ay mawala pa ang kaligtasan niya. Ito, ang inumpisahan ng Diyos, tatapusin niya. Kung inumpisahan ka niya, kung talagang inumpisahan ka niya dahil ikaw ay talagang tumanggap sa Kanya, totoo ang iyong naintindihan mo, ang lahat ng ginawa niya, ang krus, ang ebanghelyo, uumpisahan niya ang paggawa ng mga bagay
para sa iyo. Sabi sa Philippians 1:5, ito, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. How can a person live the faith, tumalikod sa Diyos, kung titiyakin ng Diyos na ipagpapatuloy niya ang inumpisahan niya? So if God has started changing you, glorifying you, regenerating you, how can you turn your back on Him? Ipagpapatuloy ng Diyos. Diyos siya. So wala siyang inumpisahan na hindi niya kayang tapusin. Ipagpapatuloy niya hanggang kailan? Hanggang bumalik si Kristo. Imposible ang totoong na born again, na pinagdarasal ni Kristo, nasa kanya ang banal na espiritu, nasa kamay siya ng Diyos, nasa kamay siya ni Jesus, at itutuloy ng Diyos yung inumpisahan sa iyo, pagbabago, hanggang sa ikaw ay dalhin niya sa langit. At ang pananatili ng banal na espiritu, siya ang banal na espiritu, according to John 14:17, na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matatanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Ito naman. Pero, kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. So, impossible po na magpatuloy sa kasalanan ang isang totoong born again, totoong ligtas, totoong saved. Dahil kasama niya ang Holy Spirit magpakailanman. How can the Holy Spirit be ineffective? He's God na nasa taong na born again. At saka pag nahugasan ka na, pag alam mong nahugasan ka na, hindi ka na pupunta sa putikan uli. Ang sabi sa Titus 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. If a person fully understand na siya ay hinugasan ng banal na espiritu sa kanyang mga kasalanan, how can that person desire to go back to the past, to the sinful life? Impossible. Ito pa ang pinakamaganda po, napag-aralan natin sa 1 John. Kasi ang sinasabi nila, kung ang once saved, forever saved, ay paano na yung mga nagkasala? Paano na yung gumawa ng kasalanan? Ibig sabihin, sila ba ay ligtas forever? Mali eh. Mali kasi ang application nun eh. Kasi kung totoong saved ka, imposibleng ipagpatuloy mo ang kasalanan on purpose o mamuhay ka pa sa kasalanan. Kaya yung kinakatwiran nila, hindi pwede yung once saved, forever saved kasi delikado yan. Paano yung mga nagkasalang Christians? Mga nagkasalang pastor? Mga nagkasala sila. Ibig sabihin, once saved, forever saved pa sila? Pero ang totoong saved, ang sabi po sa 1 John, ang totoong ligtas, ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Nagkakasala. Tapos pag na-realize niya, nagkukumpisal agad. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Yun. They are only Christian by name. Hindi nila nakilala talaga si Jesus. Hindi nila naintindihan ang Ebanghelyo. They call themselves Christians. 1 John 3:9. Ito po. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Imposible pong gumawa pa ng kasalanan, mamuhay pa sa kasalanan muli ang naligtas na. Imposible. Kasi hindi ka daw magpapatuloy kung talagang pinanganak ka na, naging anak ka na ng Diyos. So how can that a person lose salvation? How can that a person
continue living in sin kung siya ay truly born again. Totoong pinanganak na muli. Totoong saved. Kaya mga nakikita nating tumalikod ang tanong, in the first place, totoo ba silang ligtas? 1 John 5:18. Alam natin ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Iingatan siya ng anak ng Diyos. Hindi siya maaaring saktan ng diablo. Pinag-aralan natin maigi ito. 1 John. Katatapos lang po natin. How can the person truly born again continue to sin? So, in talagang tanong na once saved, forever saved, paano po yung mga nagkasala? Again, ang tanong, totoo ba silang saved? Kasi ang sabi dito, ang linaw-linaw, ang talagang na born again, ang talagang na kay Kristo, ang talagang anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Once they realize, become aware of the sin, they will confess it straight away. They will repent. They will be grieved. Titiyakin ni Jesus na hindi ka maaagaw pa. John 6:37 to 40. Ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumapit sa akin. Sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. Ito po, verse 39. Listen to this well. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko sila muli sa huling araw. Now, sa mga binasa natin, is there a chance for a truly born again Christian o tao, person na naging Kristiyano, mananampalataya, nasa kanya ang Diyos, nasa kanya ang Holy Spirit, nasa kamay siya ni Jesus, nasa kamay siya ng Ama, nilinis na siya, binabantayan siya, hindi siya, sinisigurong hindi siya maaagaw, hindi siya mawawala. Kung totoo pong nabunagan isang tao, sigurado ang kanyang kaligtasan. Hindi siya magpapatuloy sa kasalanan. So mga tanong, maaari tayong mga nag-observe tayo, mga nabalitaan na dinig natin. So marami palang mga ganun na mga ministro, mga tanyag, mga malalaki ang ministry na nagkaroon ng immoralidad, kumuha ng mga salapi, nangalunya. So, ang tanong ngayon, talaga bang na-born again sila? Dahil marami pong pwedeng mag-born again na hindi naman totoo sa puso na na-involve sa church. Lumaki ang church. Naging channel pa siya na maraming maligtas. Naging channel pa siya o instrumento pa siya para ipangaral ang ebanghelyo sa iba. Naging channel pa siya ng mga milagro. Marami siyang pinagaling. Marami siyang tinulungang ma-born again. Pero sa huli, hindi pala siya totoo. Pwedeng gamitin ng Diyos yun. Kahit mali ka, hindi ka totoo. You're a hypocrite. God can still use you for others to be born again. But it doesn't mean that you're right, that you would stay saved. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit masama ka, peke ka, God can still use you. Parang iba ay gumaling, ma-born again. Kaya maraming ministry na lumaki at tapos nabalitaan natin na bumagsak. Ang tanong, babalik tayo lagi sa tanong, talaga bang na-born again siya? O siya ay nagpagamit lamang?
Sinabi naman po sa Biblia, maraming hindi totoo na nakakagawa ng milagro, nakakapagpagaling. Pero sa huli, ang sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. I never knew you. So ang konklusyon, kasi maling tanong, ang once saved, forever saved ba ay biblical? Kasi nga mali ang tanong. Ang konklusyon natin, ito dapat. A truly saved person will always remain saved. Ang tunay na naligtas ay ligtas magpakailanman. Hope that answer po dun sa mga nagtanong na yan. Is it biblical? Yes, if it's a true salvation. It's truly been regenerated. Kasi ang dami, nakita natin ang mga gagawin ng Diyos, pagbabantay, pag-iingat, bibigyan tayo ng Holy Spirit, sisiguraduhin niya na makakarating tayo sa glory, sa langit, at bubuhayin tayo. So ito po, a truly saved person, truly, will always remain saved. It's impossible. Kaya tatanungin niya, ako ba? Hindi na ba ako tatalikod? Alam niyo po yan. Sagutin niyo ang sarili niyo. Hindi na ba ako one day na bibigay? You would answer that. Examinin niyo po ang sarili niyo. Kayo ba ay sensitive sa kasalanan? Yes, nakakagawa tayo ng kasalanan every now and then. Ano ba nangyayari? Pinapagpatuloy niyo ba? O hinihinto niyo? Hihingi niyo ng tawad? Lalapit kayo sa Panginoon? Dahil ang saved naman po ay hindi pa perfect. Nagkakasala, nadadapa pa rin. Pero hindi nawawala agad ang kanyang salvation. Kung nawawala ang faith mo sa Diyos at naging disobedient ka sa Diyos, mawawala ang kaligtasan mo. Well, kung mawawala ang faith mo sa Diyos, it means hindi talagang faith yun. Maaaring napilitan ka lang, at saka kaya ka nag-disobey, hindi mo naintindihan talaga. Gumaya, nagaya, napilitan, tinulak, pinilit. Wala talaga. Maraming nakagawa niya. Kaya importante po sa ating pag-share ng gospel, siguraduhin nating naintindihan ng tao. Siguraduhin. Huwag nung pilitin kagad na, repeat this prayer at born again ka na. Tanggap ka na sa karya ng Diyos. Just say this prayer. O tanggapin mo sa puso mo si Jesus. Kapatid, yan lang. Tanggapin mo si Jesus. Born again ka na. Ginawa nga niya. Pagkatapos, sandali, ng panahon, nakita natin tumalikod. Ay, bakit iniwanan niya ang church? Paano iniwanan niya ang ministry? Kasi po, pinilit lang natin eh. Hindi naman talaga siya na born again. He was not truly saved. Nagamit siya for a while sa ministry, kaya marami pong tumatalikod. Because they did not understand, they were not truly regenerated. A truly regenerated person will be in the hands of Jesus Christ, will be in the hands of God. The Holy Spirit will be with him. He's protected. Walang makakaagaw. Walang makakakuha. Hindi na tatalikod pa. Nahugasan na. Malinis na. Kaya po ang mga Kristiyano, hindi nila, pag iniisip nila yung nakaraan nila, yung talagang mga tunay na Kristiyano, nahihiya sila. Parang nandidiri sa mga ginawa nila noon. Na ayaw na nilang bumalik. They would not desire to go back to the past. Yung mga nakita nilang buhay nila na marumi noon, kasi nakita nila ang kalinisan nila ngayon. Nakita nila ang kabanalan nila ngayon. Ang Holy Spirit na nasa kanila. They would never desire to go back to the past lives kung totoo. Kaya siguraduhin natin na totoo ang magiging pinapangaralan natin, na totoong naiintindihan niya. Kasi pag naiintindihan ng tao kung bakit namatay si Jesus, ano ang ebanghelyo, talaga po niyang lalapit siya kay Jesus. Hindi siya magpe-pretend. So let's stop po rushing people to be saved, to be added to our fold, para madagdag na maging miyembro natin, inaapuran natin. Wag!
Dahil tatalikod sila one day. Our responsibility, sisisihin ngayon natin ng Diyos. Hindi pala iniingatan ng Diyos. It's our fault. It's the fault of the person. Hindi rin niya naintindihan. Sumama lang man siya sa flow. Ngayon po, kaya naintindihan natin ito ngayon, pinapag-aralan natin ngayon para ma-appreciate nyo ang inyong kaligtasan. Iniingatan pala ako ni Jesus. Paano ba ako makakapagsinungaling? Paano pa ako magnanakaw? Paano pa ako magiging immoralidad? Nasa akin na banal na espiritu. Nalinis na ako. Those things will remind you and prompt you to repent, to grieve. Talaga mag-grieve tayo. Hingi tayo ng tawad agad, and you would appreciate your salvation. And finally po, ang question, kung ang Diyos ang pumili, sino ang maliligtas? Kung sino ang maliligtas, kailan pa ba ako mag-share ng gospel? Yes! Ang sagot, yes! Predestination, election, ang pagpili ng Diyos, hindi dapat maging tamad ang mga Kristiyano. Dapat nalo siyang maitulak na gumawa at mag-share ng gospel. So it's not an excuse. Marami palang pinili ng Diyos na nandyan. Pinili na lang niya Bakit pa ako mag-share? Di po. Dahil lahat sila idadaan sa same process. Dadaan sila, magiging born again sila. Although tinawag sila, kailangan pa rin nilang madinig ang ebanghelyo. Kailangan pa rin silang maniwala kay Kristo. Kailangan nilang maintindihan ang pagkamatay ni Kristo. So, there's no automatic po. No one will be automatically become a Christian because simply dahil siya'y tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, elected by God. It's the same process. Kaya kailangan pa rin tayo. Mas magpupursige ngayon tayo na to go out there, preach the gospel, because hindi natin alam, may mga pinili ang Diyos na nandun nakikinig sa atin. So we can go to jail. Hindi natin alam, may mga nakakulong doon, may mga criminal records, but pinili sila ng Diyos. So we can go there sa mga hospital. Hindi natin alam na mga may sakit bago sila bawian ng buhay, ay pinili sila ng Diyos na makakadinig sila ng ebanghelyo. Mga kapatid natin, ang lahat ng mga kaibigan natin. So, election predestination should cause you to even work harder to evangelize. Hindi para tamarin. Sabi nga ni Paul, dahil dito tinitiis ko ang lahat ng paghihirap, alang-alang sa mga pinili ng Diyos. Kita nyo, hindi siya nag-stop, nahihirapan na siya. Tinitiis niya lahat para mag-preach. Hindi niya sinasabing, bayaan na lang natin sila kasi saved naman sila kasi pinili sila ng Diyos. No! They needed to hear the gospel. They needed to understand the works of Christ. Dapat maintindihan nila bakit namatay si Jesus. Bakit siya nahirapan para sa ating mga kasalanan. Di ba? Ang sabi niya, para makamtan din nila ang kaligtasang na kay Kristo. Makita niyo, sabi ni Paul, nagpapakahirap siya sa mga pinili para makamtan din nila ang kaligtasang na kay Kristo. So he's not saying, hindi niya pinapaikli. Saved naman sila na kay Kristo na sila. No! Gagawa siya ng paraan para madinig nila kung sino si Jesus. At ang buhay na walang hanggan. Nasa isang bayan nga siya, gusto niya nang umuwi. Lord, ayoko na dito kasi ang hirap. Wala namang naniniwala. Pero ang sabi sa kanya, nagpakita sa kanya sa panaginip ang Diyos. Ang sabi sa Acts 18:9-10, isang gabi nagpakita ang Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng pangitain at sinabi, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang pangangaral at huwag kang titigil. Ibig sabihin, gusto niya nang tumigil. Kasi nadinig niya may mga elected, predestined. Dahil kasama mo ako, sabi, marami akong tagasunod sa lungsod na ito.
Kaya walang mga ngahas na mananakit sa'yo. Ibig sabihin, maraming saved doon, tagasunod na nga ang tawag ni Jesus na hindi pa sila tumatanggap, pero alam niya na elected sila, siguradong susunod sila kay Jesus. Kaya ang sabi ni Pablo, gawin mo ang, ang kailangan para sila madinig nila ang ebanghelyo. Siguradong tatanggap sila sa akin. I will stop na lang po dyan muna. So, nasagot ko po ang tanong, nothing in us is that not the foreknowledge of our decision. No, there's nothing in the Bible telling us that. It's simply the, uh, the, the desire, the plans, and the purpose of God. Ang truly saved will forever remain saved. Yung totoo. Okay, sino pang may question? Before we end. Sabi dito, may question kasi. Si Moses, pinili ng Diyos at ginawang Diyos ng Ehipto para pakawalan ang lahat ng slaves. Si Adolf Hitler, pinili ng Diyos, pinabayaan pumatay ng tao. 5 years. God permissible. God's permissible. Ano po natin, sagutin natin to na ngayon. So, meron siyang ayun nga, maganda yung sagot ni Pearl. Don't permissive will. Pinayayaan sila ng Diyos na mabuhay, maghari, mag-govern, but doesn't mean na pinili sila para maligtas. So, Hitler, ginamit siya ng Diyos para maghasik ng disiplina at parusa sa mga Hudyo, but doesn't mean na siya ay saved dahil ginamit siya ng Diyos. Kaya po, ulitin natin, kahit ginamit ng Diyos ang mga mansasama at ang mga maling propeta para parusahan, maligtas, o kung anumang ministry works na binigay sa kanila, doesn't mean po na sila ay ligtas. Mananagot pa rin sila sa kanilang sariling kasalanan. Okay, sino po ang may tanong? O, Pastor Alvin, meron kang ma-add? Hello po, Pastor. Ang ganda po ng mga sporting birds po regarding election. Dagdag ko lang din po dun sa if God chose, bakit tayo kailangan pa mag-evangelize. Sabi din po sa Roma chapter 10 verses 14 to 15, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan, ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So, kaya kasama sa election po doon yung yung preaching, yung pagtuturo, at kasama din po doon sa kaligtasan yung kung ano yung mapapakinggan po natin. Kasi nga tama naman, paano natin malalaman na itong mga to pinili kung wala naman sila mapapakinggang salita. Doon pa lang sila magre-respond doon sa mapapakinggan po nila. So talagang kasama sa pagpili po ng Diyos sa atin na ipangaral din talaga yung magandang balita. So napakaganda po na maintindihan talaga natin yung sovereignty ng Diyos pagdating po sa pagpili. Hindi dahil parang unfair ba? Parang siguro iniisip ng pa. Unfair ba si Lord? O parang unfair naman si Lord na mimili siya ng mga gusto niya lang iligtas. Parang iniisip po ng marami na gano'n ang Diyos. Pero kagaya nga po doon, binanggit niyo na po kanina sa Roma chapter 9, yung verses 14 to 16. Masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi.
Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawang. So talagang pagdating po sa sovereignty ng Diyos, wala tayong po pwedeng wala na tayong tanong doon. Gawa po ng Diyos yun, si Lord na talaga yung ah, may gawa. Parang we cannot question God sa kaya niyang gawin. Kailangan po tayong sumampalataya, maniwala po sa Kanya. Pagpalain po ang lahat ng kapatiran. Yeah, totoo po yun. Totoo ngayon na hindi nga sila automatic yung mga pinili. Hindi automatic na magiging save na kagad sila. So dadaan sila sa prosesong pinagdaanan natin. Kailangan may mag-preach. Kailangan may magpaliwanag po. And we can never accuse God na unfair siya. Inalis niya na ang free will. So yun ang hindi ko nasagot ngayon sa susunod na lang po. Nawala na ba ang free will ng tao? Okay, may other question pa po. Wala na o wala nang may gusto magdagdag. So we can summarize po. There's truly merong election, may pagpili, may paghirang ang Diyos. Sa dami na binasa natin, ang pagpili niya ay ayon sa kanyang kalooban lang. There's no basis. Desisyon, ginawa natin, kabaitan natin, skill natin, nothing inas na nakita niya. And kaya pag may nagtanong po sa inyo, ang church niyo ba naniniwala, once saved, forever saved? Once saved, always saved? Kapatid, ito ang paninindigan namin. A truly saved person will remain saved. Okay, sana po naging malinaw po sa inyo lahat. At tapusin na lang natin next week yung free will. Kasi po, ito po isa sa mga ayaw ng ganito. Kasi wala na palang free will ang tao. Tingnan po natin next week. Tapos, tutuloy na ni Pastor Alvin yun. Yes, God's sovereignty. Makapangyarihan ng Diyos. Sagutin na lang natin. Anong dito? Okay, wala na pong questions. Wala na pong maidadagdag. Sana po naging malinaw sa inyo. Kung hindi pa malinaw, let me know. At anuhin po natin kung may question pa kayo. But for now po, let's ask Cherry. Siya pong naatasan na mag-close in prayer. Cherry. Good evening po. Let's put ourselves in the presence of God. Glory to you, Father God, now and forever. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasamaan. Patawad sa masamang pag-iisip, sa madarayang puso, sa pagko-complain, sa katamaran, at sa lahat ng uri ng kasalanang nagawa po namin, Lord, sa araw na ito. Patawad, sorry po. Salamat sa iyong biyaya, Lord, sa iyong kalooban na kami sumampalataya kay Kristo na makapagliligtas sa amin at makapiling ka sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa biyaya, sa pagpili sa amin. Naway palagi niyo pong isend ang Holy Spirit upang kami maging mapagmalasakit, magkaroon ng magandang kalooban, magkaroon ng maging mapagpakumbaba at maging matiisin. Loobin mo, Panginoon, na maipahayag namin ang iyong salita at magagandang gawa. Salamat kay Jesus, salamat Panginoong Jesus sa iyong pag-iingat sa amin upang kami maging patuloy na mapili at makapiling ka sa habang buhay. Salamat sa gabing ito, sa pagkakataon na makarinig kami ng iyong salita, sa malinaw na paliwanag ni Pastor Noel. Salamat sa buhay ni Pastor Noel. Patuloy niyo po nawa, Panginoon, na bigyan siya ng kalusugan at kakayahang mapaliwanag ng malinaw ang iyong mga salita. Salamat, Lord, sa buong araw na ito.
na sinamahan niyo po kami, inakay niyo po kami, o ibinuhat niyo po kami, Lord. Thank you very much po. Thank you, Lord, sa gabing ito. At salamat rin. Thank you, Lord, na palagi niyo po kami sinasamahan. Patuloy niyo po kaming samahan ngayong gabing ito. Naway magkaroon kami ng maayos na pahinga at maging handa kaming muli bukas. Panginoon, alam niyo po ang laman ng aming mga puso. Dalangin po namin na lahat ng panalangin ng aming mga puso ay maging ayon sa iyong kalooban. Ipinapanalangin ko po ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thanks, Cherry. Thank you po sa inyong lahat. Thank you at nagtyaga kayong magstay para matapos natin yung next week po, tapusin na lang natin yung predestination na election, yung free will. Tapos na tayo. Tapos tutuloy na ni Pastor Alvin. Amen. Okay. Thank you po sa inyo. Let's turn our Gusto ko camera. magpa-photo. Nawala sila. No? Sige pa, paki-on na po yung camera. O yung mga pwede kasi meron palang hindi maka-on yung camera. Okay. That's okay kung hindi niyo po ma-on. O, kung hindi, yung makakapag-on lang. Sige, That's 1, 2, smile. Isa pa po. 1, 2, smile. Yun. Welcome po natin si Richie. Bagong dating po. Thank you, Richie. Kasama po siya ni Lamaya. Welcome po. Welcome, po. Richie. Thank you, Pastor. Good night. Good night, everyone. Good night po sa inyong lahat. Good night po. God bless po. Good night, Pastor. Thanks, Lynn, for prayers. Thanks, Mayang. Good night Good po. Good night po, Ate Maya. Good Thanks, night po. Joanne. Good night, Pastor Joe. Good night Thanks, po, Matt. Ate Maya. God Rose. bless po. Good night po. God bless po everyone. God bless po, Pastor. Good night. Good night. Thank you.